Nagulat siya sa ginawa ni Edward. Hindi niya namalayan na tumutugon na pala siya sa mga halik nito at mahigpit na itong nakayakap sa maliit niyang bewang at naisandal siya sa may pader. Naramdaman ni Bella na biglang pumasok ang isang palad ni Edward sa loob ng t-shirt na suot niya at malayang napisil ang isang dibdib niya na agad naman niyang ikinaungol. Nagulat siya nang bigla siya nitong buhatin at ilapag sa may kama. Ilang sandali pa ay para siyang hinihipnotismo sa mga titig nito. "What are you doing to me, Bella?" Parang hinihingal na bulong nito. "Parte pa rin ba ito ng pagpapanggap natin?" Malungkot na sabi niya. Kita niya ang gulat sa mga mata nito at mabilis na tumayo mula sa pagkakaibabaw sa kanya. Siya naman ay dahan-dahan umupo mula sa kama. "I'm sorry, it shouldn't happen. Nadala lang ako." At mabilis na itong umalis. Pagkasara ng pintuan ay ang siyang pagtulo ng mga luha ni Bella. "Diyos ko, nagkakagusto na talaga ako sa kanya at hindi maaari ito," bulong ni Bella sa sarili. Kinabukasan ay sinadya ni Bella magising ng umaga. Kaagad siyang nagluto ng breakfast at mabilis na nagbihis. Nag-iwan na lang siya ng note na mauuna na siyang pumasok ng opisina. Parang wala pa kasi siyang mukhang ihaharap kay Edward. Ilang sandali lang ay nakarating na siya ng opisina. Pero pagkaraan lamang ng ilang minuto ay dumating na rin ito. Agad siyang tumayo mula sa kinauupuan niya para batiin ito. Amo niya pa rin ito, kaya kailangan niyang gumalang. "Good morning, sir." Nanginginig na sabi niya. "Why you left so soon? Pagising ko wala ka na." Kunot noong tanong ni Edward. "Pasensya na po, sir. Marami pa po kasi akong dapat na gawin. Hindi ko po kasi natapos yung mga pinapagawa niyo kahapon." Mahinang sagot niya, sabay iwas ng tingin. Tinitigan lang siya ni Edward pagkatapos ay tumango rin at mabilis na pumasok ng opisina nito. Ilang sandali lang, nakarinig siya ng yabag ng paparating na tunog ng mga takong. Nang mag-angat siya ng tingin, ay kita niya ang nakangising mukha ni Bianca sa kanya. Nang mag-alis ito ng suot na sunglasses. Nang tignan niya ang bintana, ay wala namang araw sa may labas. "So, the chief secretary and a great pretender girlfriend is still here," taas kilay na sabi ni Bianca sa kanya. Agad naman siyang tumikhim at tumayo. "Ma'am, ano po ang kailangan nila?" Magalang pa rin na sagot niya rito. Pero sa halip na sumagot agad, ay tinitigan muna siya nito mula ulo hanggang paa. "You know what? Nakakadiri ang style mo sa pananamit. Pinapakita mo kung gaano ka ka-cheap. And your dress last night? My goodness, it really looks like a trash bag. Kaya hindi ka na binalikan ni Edward kagabi dahil hiyang-hiya siyang kasama ka." Agad naman siyang nasaktan sa sinabi nito, pero hindi siya pwedeng magpatalo. "Oo, maaaring tama ka. I maybe look like a trash bag to you, pero itong trash bag na tinutukoy mo ay ang babaeng pinagseselosan mo. Tama ba?" Gantingisi niya rito. "Ako? Magsiselos sa isang cheap na kagaya mo? Never! Kung hindi ka nagsiselos, bakit galit na galit ka sa akin at sumisigaw ka? Sino kaya ang mas cheap sa atin ngayon?" At binigyan diin niya ang salitang cheap. "How dare you!" At mabilis siya nitong sinampal sa isang pisngi at sinabunutan. Pero gumanti siya ng sabunot dito at tuluyan na silang nag-away at napahiga sa sahig. Mabilis niyang nakubabawan ang babae at sinampal din ito. "Hey!" Biglang sabi ni Jan na saktong paparating. "What is that loud?" Nabitin ang sasabihin nang papalabas na si Edward dahil sa nakita. "Damn!" At mabilis na nakalapit sa kanila. Mabilis siyang itinayo ni Jan at itinayo naman ni Edward si Bianca. "Damn that girl! Anong ginawa mo sa pisngi at buhok ko?" Umiiyak na sabi ni Bianca. "Yan lang ang nararapat sa mata pobreng katulad mo," sigaw niya. Kita naman niyang pinakatitigan siya ni Edward pagkatapos ay tumingin na kay Bianca. Bigla naman itong niyakap ng babae. "Let's go," dinig pa niyang sabi ni Edward kay Bianca at inakay na ito papasok sa opisina nito. Nang hihina naman siyang napaupo sa may upuan niya. "Bella, are you okay?"
Alalang tanong naman ni John sa kanya. Pagkatapos ay inayos ang buhok niya. Oo, okay lang ako. Salamat. Mapait na ngiti niya rito. Ano bang nangyari? Bakit kayo nag-away? Nag-aalalang tanong ni John sa kanya. Pasensya ka na. Alam kong kaibigan mo siya. Hindi ko lang kasi napigilan ang sarili ko. Nahihiyang sabi niya. Umupo si John kapantay ng mukha niya at hinawakan ang isang kamay niya. Bella, you don't have to apologize. Sa ilang linggong nakakasama kita, alam ko na ang ugali mo. Hindi mo papatulan si Bianca kung alam mong hindi ito sumobra. And I will not blame you for that. Kita niya ang sinserong mukha ni John na siyang ikinangiti niya. Thank you, John. No worries, hintayin mo ako mamaya, okay? Ako na ang maghahatid sa'yo. Ngiti nito na ikinatango na lamang niya. Ilang sandali lang ay lumabas na sina Edward at Bianca. Mabilis siyang tumayo para magpunta sa CR para makaiwas sa mga ito. Ilang minuto lang ay bumalik na siya sa upuan niya at muling napabuntong hininga. Gaya ng inaasahan ay hindi muling bumalik si Edward sa opisina. 5:00 na nang puntahan siya ni John. Inaya pa siya nitong mag-dinner sa labas pero tinanggihan niya ito. Hindi pa kasi siya nakakapagluto ng dinner at baka biglang dumating si Edward sa mansyon. Nang makauwi ay mabilis siyang nagbihis pero napabalik siya sa salamin at pinakatitigan ang sarili. Pagkatapos ay hinaplos ang isang pisngi. Ngayon niya lang napansin na namamaga at namumula pala iyon. Nasobrahan kasi sa lakas ang pagkakasampal ni Bianca kanina sa kanya. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakabuhol ng buhok at inilugay iyon upang matakpan ang namamagang pisngi niya. Isang simpleng adobo lang ang niluto niya. 6:00 na rin ng mga oras na iyon pero wala pa rin si Edward. Nang matapos magluto ay iniligpit na niya ang mga pinaggamitan. Pagkatapos ay akmang babalik na sa kwarto niya nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Good evening, sir. Ipaghahanda ko na po ba kayo? Mahinang tanong niya rito. Kumain ka na ba? Let's go. Saluhan mo ako. Titig ni Edward sa kanya. Agad naman siyang nag-iwas ng tingin at mabilis na tinakpan ang pisngi niya. Salamat po, sir. Busog pa po ako dahil kumain na kami ni Sir John kanina. Pagsisinungaling niya rito. Nang hindi ito magsalita, ay agad siyang tumalikod. Tawagin niyo na lamang po ako, sir, kapag nagugutom na kayo. Halos nakakaisang hakbang pa lamang siya nang tawagin ito. Bella. Bakit po, sir? Sagot niya kahit hindi humaharap dito. Naramdaman niyang mabilis nitong nakalapit sa harap niya, dahilan para mapayuko siya. Iniiwasan mo ba ako? Malamyos na tinig na tanong nito sa kanya at dahan-dahang itinaas ang baba niya. Pero agad niyang itinagilid ang mukha. What's wrong? Are you hiding something? Agad naman siyang napailing at mabilis na napahakbang palayo. Pero mabilis siya nitong nahila at naisandal sa may pader. Dahan-dahan nitong tinanggal ang mga buhok na nagkalat sa buong mukha niya. Napakunot ang noo nito nang makita ang isang pisngi niya. Damn, what happened to you? May himig ng galit sa tono ng boses nito. Pero nang mapagtanto ang tanong nito, ay mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Mabilis naman niya itong naitulak at akmang aalis na nang ikulong nito ang magkabila niyang bewang sa mga braso ni Edward. Look at me, baby. Mahinang sabi ni Edward sa kanya nang magbaba na naman siya ng tingin. I didn't know that you're hurt. This is my fault. I'm sorry. At mabilis siya nitong hinalikan sa may noo. Pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Pero kagaya kanina ay hindi pa rin siya umiimik. Ginamit niya ang buong lakas niya at naitulak ito at humakbang ng mabilis. Pagkatapos ay mabilis na pumasok sa kwarto niya at inilak iyon. Sapo-sapo niya ang dibdib ng ganap na makaupo sa kama. Ilang minuto lang ay narinig niya ang mahinang katok ni Edward. Bella, please talk to me. Pagsusumamo nito sa kanya. Pero kagaya kanina ay hindi pa rin siya sumasagot. Ilang sandali lang ay narinig niya ang pagklik ng seradora ng pintuan.
Nanlaki ang mga mata niya nang biglang bumukas ito. I'm sorry if you think that I am invading your privacy. Pero akala ko kung ano na ang nangyari riyan sa iyo sa loob dahil hindi ka sumasagot. Malungkot na sabi ni Edward. Ayos lang po ako sir, pasensya na po pero gusto ko na pong magpahinga. Iwas niya ng tingin dito. Please Bella. At mabilis siya nitong nilapitan at naupo sa tabi niya. Ano po bang hindi na niya natapos ang dapat ay sasabihin nang bigla siya nitong halikan ng mapusok at mariin. Ilang sandali lang ay tumigil na ito at pinagdikit ang mga noo nila. Ayoko yung pakiramdam na galit ka sa akin. Baby, please. Edward, bakit mo ba ito ginagawa? Wala naman si Bianca. Walang nakakakita sa atin. Kaya useless itong pagpapanggap na ito. Malungkot na sabi niya. Kita naman niya ang naguguluhan nitong mukha. I don't know, Bella. All I feel right now is ayokong magalit ka sa akin. Don't get mad at me, please. Pakiusap nito sa kanya. Naguguluhan man ay tumango na lamang si Bella. Kita naman niya ang galak sa mukha nito. Let's go downstairs and eat. Akmang tatayo na ito nang pigilan niya ang isang braso ni Edward. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ako laging hinahalikan. Seryosong tanong ni Bella kay Edward. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. I'm sorry kung feeling mo ay nababastos kita. There is something in you that urged me to kiss you. But don't worry, I will not do that ever again kung hindi lang kakailanganin para sa pagpapanggap natin. At itinaas pa nito ang isang kamay na parang nanunumpa. Mapait naman siyang ngumiti. Wala siyang karapatang mag-assume na nagkakagusto na rin ito sa kanya. Dahil simula umpisa ay alam na niya kung ano lang ang parte at obligasyon niya sa buhay nito. Dahil sa nangyari ay naging ilag siya rito. Ayaw niyang mas lumalim pa ang nararamdaman niya para sa amo. Araw-araw ay maaga siyang umalis at kapag uwian naman ay lagi siyang inihahatid ni Jan. Alam niyang nakakahalata na ito sa pag-iwas niya pero hindi ito nagsasalita. Pero ngayon ay ang party sa kumpanya at wala siyang ligtas dito. Siya ang date ni Edward. Pero nagulat siya nang makita si Jan na kapareha ni Bianca. Ramdam naman niya ang nangangalit na katawan ng katabi. Alam niyang matagal nang pinagseselosan ni Edward si Jan. Ramdam niyang humigpit ang pagkakahawak ni Edward sa may bewang niya. Ngayon lang ako ulit nagkaroon ng pagkakataon para makasama ka ng matagal. Bulong sa kanya ni Edward. Sir, they are here. Pag-iwas niya sa sinasabi nito. Pero hindi nito pinansin ang sinabi niya. We are living on the same roof, pero feeling ko ang layo-layo mo na sa akin. Titig nito sa kanya na halos ikatunaw niya. Sir, please, wag muna po natin pag-usapan yun. Nandito po si na Ma'am Bianca at kailangan po natin gawin ang kailangan nating gawin. Mahinang sagot niya rito. So, the cheap muchacha is still here. Ngisi ni Bianca sa kanya nang hindi nila namalayang magkakaharap na pala silang apat. Bea, please, not here. Pigil dito ni Jan. Why? I am not yet doing anything. I am just stating the fact, right babe? Baling nito kay Edward. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako na may relasyon kayong dalawa? Edward, alam kong mabait ka, pero alam kong hindi ka pumapatol sa cheap na babae. Ngisi nito sa kanya at tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Ang basahan, kusutin mo man ang kusutin at gamitan ng maraming Clorox at sabon, basahan pa rin. Sigaw ni Bianca sa kanya at mabilis na itinapon sa kanya ang laman ng hawak nitong red wine. Damn, Bea, stop! At mabilis na itong hinila ni Jan papalayo. Just wait me here, biglang sabi ni Edward sa kanya nang makitang kinaladkad ni Jan si Bianca papunta sa isang sulok. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya para sundan ang mga ito. At hindi na alintana ang nadumihang Darnet. Mula sa hindi kalayuan ay kitang-kita niya si Edward na napahinto sa may gilid habang seryosong nakikinig sa nag-uusap na sina Jan at Bianca. Pwede ba Bianca?
Stop this, can you? Galit na sabi ni John sa babae. What? Bakit mo ba pinagtatanggol ang cheap na babaeng yun? Galit naman na sigaw ng babae. Because you're overdoing it. Walang ginagawang masama sa'yo si Bella. Pati ba naman ikaw, John? Ano bang gayuma ang ginawa sa'yo ng cheap na babaeng yun para ipagtanggol niyo siya? Sigaw nito. Because she is not immature, spoiled brat and a self-centered woman like you. Seryosong sabi ni Edward na nakalapit na sa dalawa. Nanlilisik naman ang mga mata ni Bianca na napatingin kay Edward. How dare you say that to me? Because I had enough. You are not the old Bianca that I know. Galit na sabi ni Edward. Dahil nagsiselos ako. Selos na selos ako kapag nakikita kong magkasama kayo ng malandi at mang-aagaw na babaeng yun. Iyak ng babae. Damn Bianca, she have name. Kung patuloy mong gagawin ito, darating ang araw na mauubos ang pagmamahal ko sa'yo. Matigas na sabi ni Edward na siyang ikinalaki ng mga mata ng babae. Napatutop ng isang kamay sa bibig si Bella. Mabilis namang nakalapit kay Edward ang babae at sinampal ito habang humagulgol. I hate you, Edward! I hate you! At pinagsusuntok ang dibdib nito. You will unlove me? Okay, fine. John is here. I can love him. Pero bago pa matapos ni Bianca ang sasabihin, ay mabilis na itong hinalikan ni Edward. Don't ever say that in front of me ever again. Mahinang sabi ni Edward. Si Bianca naman ay mabilis na napayakap dito. Siya naman ay mabilis na napatalikod kasabay ng pagtulo ng mga luha. Sa pagkakataong iyon, ay alam ni Bianca na tapos na. Tapos na ang parte niya bilang nagpapanggap na girlfriend ng binata. Mabilis siyang lumabas sa loob ng gusaling iyon habang hawak-hawak ang dulo ng damit niya. Hanggang kailan ang kayang pagtitiis ni Bella? Mawawala na ba siya ng trabaho gayong nagkakamabutihan na si Edward at Bianca? Abangan natin sa susunod na kabanata.